Hi guys, it's Rich and welcome to my vlog. Ayan, so for today's video ay ipiplex ko sa inyo ang aking new collection na Cartier watch. So ito na siya guys, ayan. So nabili ko lang to siya sa online, sa Rakuten Japan, ayan. So dito syempre sa Japan, ayan. So Rakuten kasi alam ko Japan lang yata talaga ang Rakuten. Hindi ko alam kung meron ba sa ibang bansa. Pero talagang Japan lang kasi alam ko kasi Japan lang siya. Ayan, sa Rakuten naman kasi guys, safe din naman. Ayan, kasi yung mga nagbebenta naman kasi sa Rakuten is parang sila yung broker. Mga pawn shop din yung mga nagpo-post doon. Ayan, so na-jackpotan ko siya na kumpleto pa rin siya guys. May box at saka may certificate. Ayan. So, napaka-importante na kumpleto pa rin siya guys kasi ang box at saka ang certificate ay may value din. Ayan, tatandaan nyo, pag bibili kayo ng mga ganito, make sure na meron talaga siyang box at saka certificate kasi guys, may value talaga siya. Kasi nung pinunta namin siya sa phone shop is talagang hinanap din to. Kaya importante pa rin na meron siyang box at certificate. So ngayon guys, ipakita ko na sa inyo ang aking new collection na watch. Oh my gosh, Diyos ko, nakakaloka. Ayan, so this is it na siya guys. Ayan. So itong relo na ito is, ito yung tinatawag na Cartier Tank Princess. Ayan. So maraming model ang tank. Ayan, so meron siyang tank solo, tank mass, at madami pa tank American. Ayan, so ito yung isa sa nagustuhan ko talaga guys, ang Cartier Tank Princess. Bakit? Kasi yung design niya is, gusto ko talaga yung design niya at lalo na yung bracelet. Ayan, napakaganda. So, meron din itong 18 karat gold. Ayan, so ang kinuha ko lang is stainless steel at ang size pala nito is small. So, napakaganda talaga nitong relo na to guys, as in. Ayan siya, oh. Tinanggal ko na siya dun sa box. Ayan. So, yeah, yung dito pala, yung palang salamin niya is sapphire glass bang tawag doon? At ang kanyang crown is sapphire din. Ayan. So, dito, ayan, napakaganda. Kung makikita nyo yung bracelet, napakaganda ng bracelet ito. Gustong-gusto ko talaga. And then, bakit ko nga pala talaga nagustuhan? Ayan. So, sabihin ko na. Si Princess Diana kasi ay mayroon siyang ganito guys. Ito mismong design na to ha, ang Tank Princess. Pero yung kanya lang talaga is 18 karat gold. So, maharlika talaga yun. Hindi ko carry. Ayan. So, napakaganda talaga nito guys. Diyos ko, talagang na-inlove ako sa rilong to. Ayan. So, matagal ko na siya kasi talagang gustong bilhin. At ngayon lang ako naglakas loob na bilhin siya. Ilang beses ko na siyang tinitignan-tignan, ganyan, sa online, sa mga Rakuten, ganyan. Pero natatakot akong bilhin kasi masyado siyang mahal, kahit second hand. Ayan. So, ngayon talaga, hindi na ako nakatiis. Talagang binili ko na. Kasi, ano din naman kasi guys, ayun na pa English ako ha, investment din naman kasi siya. Ayan. So, mamaya iaano ko sa inyo yung price kung magkano ko ba siya nabili. At yes guys, napakaganda talaga niya, oh, kung makikita nyo. Ayan, so ganyan siya pag nakasuot. At saka yung bracelet niya. Ayan. So dito, hindi nyo makikita yung lock. Kung nasaan yung lock. Diba? Ang ganda. Para siyang dire-diretso lang siya na ganyan na bracelet. At yes, napakaganda. Ayan. So, maliit lang kinuha ko kasi hindi ako mahilig talaga sa malalaking relo. Mahilig lang talaga ako sa mga maliliit kasi maliit lang din naman kasi ako. Ayan, so panda keko kasi ang person. Ayan, so grabe, napakaganda talaga nito guys. Mamaya ipapakita ko naman yung close-up niya para makita nyo siya talaga at yung detail at yung, basta para makita nyo talaga ng bongga. Ayan guys, so ito na yung watch. Ayan, so yan siya sa close-up. Ang color niya pala is sa ivory. At yan ang kanyang bracelet. Ayan, kung makikita nyo, napakaganda, diba? Napaka-cute at saka napaka-sosyal. Ayan, so napakaganda pa talaga niyan guys. As in at napakalinis. Yan ang design ng Cartier Tank Princess. Ayan. So talagang napaka-sosyal. Ayan, nakakatuwa. Finally, nabili ko na rin siya kasi ang tagal ko talaga nitong inano talaga guys, pinangarap. And now, ayan na siya at yeah, natutuwa talaga ako. And guys, kailangan talaga pag bumili kayo ng mga ganito sa second hand, make sure na meron talaga siyang certificate, okay? So, yung international warranty niya is expired na, wala na yun. So, ano kasi siya nabili eh? Nabili siya ng 2019. So, dapat
pagkabili talaga is na i-register siya sa Cartier, ayan, para ma-extend yung kanyang international warranty up to 8 years. Pero hindi siguro na registered nung may-ari, kaya na-expired na siya. So, ang number one lang talaga is, syempre, kailangan meron pa rin itong certificate. Ayan. So, ito yung certificate, guys, at naka-attach ito sa first page ng manual. So, ito kasi manual ito eh. Ayan. So, makikita nyo itong makapal na, na papel na ito, na parang karton. Ayan. So, ito yung certificate. So, pag binuklat nyo yan, nandiyan yung details. Ayan. So, ito pala is, nabili siya ng September 11, 2019. At nabili ito sa sa duty free sa Okinawa, Japan. Sosyal. Grabe, ang layo ng pinanggalingan nito, ha. Ayan. So, ito kailangan talaga to, guys. Napaka-importante nito pag bumili kayo. Yung iba kasi nakikita ko wala na siyang mga ganito. So, najakpatan ko talaga na kumpleto pa yung sa akin. May certificate at saka may box. Kasi guys, ang box at saka itong certificate, sa totoo lang, may value kasi talaga siya, guys, as in. So, nag-try na kasi talaga akong, pina-appraise ko na to dito sa pawn shop dito malapit sa amin. At, yun nga, pagka wala yung box at saka wala itong certificate, medyo mababa yung appraisal value. Pero pag kumpleto siya, mayroon siyang certificate at saka may box siya, yung appraisal value is mataas. Ayan. So, dahil kompleto yung sa akin, talagang mataas yung appraisal value. At maganda pa kasi yung quality ng watch na nabili ko. At najakpatan ko lang talaga, guys, as in. So, yung iba kong mga nakita is wala. Hindi na siya kompleto. Wala talaga siyang mga accessories. So, hindi ko talaga, buti na lang talaga ito yung binili ko. At ayan na nga siya, guys, napakaganda, di ba? Ayan, napaka-social talaga nitong relong ito. As in, pang party talaga siya, pang sosyalan lahat. Ayan. So, tuwang-tuwa ako kasi napasakin na rin siya finally. Ayan. So, grabe, tagal kong pinag-ipunan, guys. Diyos ko. Ayan. So, finally, nasa akin na siya at nabili ko na ang aking Cartier Tank Frances. When it comes naman sa price, ayan. So, kung magkano ko ba siya nabili? Okay, nabili ko siya dito sa Japan, guys, ng second hand is nasa 297,000 yen. Ayan, so 297,000 yen. So, kung ita-times mo yun sa peso, siguro aabutin din siya ng mga, sabihin na lang natin 120,000 pesos. Ayan, so siya. Ayan, pero pag good condition kasi sa atin sa Pinas, mas mahal. Ayan. So, ito yung old version na ng tank, ng Cartier Tank Frances. Kasi meron na silang bagong model ngayon eh. Pero, alam nyo ba na mas gusto ko pa yung mga old design? Kasi, mas kasi siya, guys eh. Mas maganda siyang tignan. Although nakita ko na yung new model nila, pero ako, nagagandahan ako dito kasi parang mas, mas gusto ko yung design kasi classic at saka may pagka-vintage style, ganyan. At, oh my gosh, napakaganda talaga nitong relong to. Ayan, so, yan, natutuwa ako dahil nabili ko na siya. Ayan, so iingatan nyo lang talaga siya, guys, na wag syempreng magasgas ng bongga. Ayan. So, para mas ma-maintain yung value. Kasi pag marami ng gasgas, syempre, bumababa din yung value. Pero hindi to basta-basta bumababa, guys. Kasi itong watch na ito is talagang hanggang ngayon, tinatangkilik pa rin siya. Alam nyo ba na ilang taon na ba? 2 years ago, nung makita ko lang to sa mga online at saka sa mga second-hand store dito, magkano lang to, guys? Na nakakita ko ng second-hand nito is nasa mga 195,000 yen. Ayan. So, up to 222. Ayan. So, now, tumaas na siya. 2 years ago, tumaas na siya kaagad. Ayan. So, kasi sabi nga kasi doon sa pawn shop is in demand. Ayan. So, maraming mga gustong bumili nitong ganitong collection. At hanggang ngayon naman talaga, hindi pa rin siya talaga nalalaos. Hanggang ngayon, meron pa rin itong collection na to. At talagang tinatangkilik pa rin siya. Ayan. So, kaya naman nagustuhan ko siya. Ayan. So, at least, parang nakatago na rin yung pera ko, di ba? Kasi nung pina-appraise ko to,
nabili ko siya ng 297,000 yen and na-appraise siya guys dito sa phone shop is nasa 245,000 yen. Syempre, medyo bababa siya ng konti kasi yung binili ko yun plus tax pa kasi yun guys. Kumbaga tax included na siya. Ayun, so kumbaga 297,000 yen and na-appraise siya ng 245. So konti lang yung naging difference niya. Ayan. So, syempre, ilang taon pa yung darating, tataas na naman yung value, di ba? So, yun, yung isa sa nagustuhan ko sa Cartier kasi talagang yung value niya is naka-steady. Ayan. So, yeah, nagagandahan talaga ako dito, guys. And finally, nabili ko na siya. As in, nakakatuwa, ha? Kasi talagang, yeah, sa sobrang mahal, para ko nilagnat. Hindi naman, okay lang naman kasi ano naman siya, parang tinago ko lang naman yung pera ko. Ayan, di ba? So, napakaganda na niya, guys. As in, ayan siya. Ayan, so tago ko yung mukha ko para ma-close up siya. Ayan, di ba? O, see? Kung makikita nyo, napakaganda talaga niyan, guys. As in. Ayan, so pati bracelet. Ayan, so hindi nyo makikita yung lock. Di ba nakakatuwa? Ayan, so, hi, I'm so happy talaga na nabili ko na siya, guys. And, yeah, ito na siya. So, thank you so much for watching these videos, guys. At, ayan, sana nakapagbigay din ako ng konting tips when it comes sa pagko-collection ng mga Cartier or, yeah, hindi lang naman Cartier eh. Ayun, so basta yun lang yung binigay kong tips sa inyo ha. Make sure na meron siyang certificate at saka ang kanyang box. Ayan. So, dapat kumpleto talaga, guys. Ayan. So, hindi lang naman sa Cartier, kahit sa mga Rolex or sa ibang brand, basta yung alam yung mga ano talaga ha, mga luxury brand. Ayan. So, make sure talaga na kumpleto para mas talagang may value. Kasi, guys, talagang may value talaga yung mga ganito. Ayan. So, mas maganda talaga na kumpleto pa rin yung kanyang accessories. Ayan. So, thank you so much and see you in my next vlog. Bye!